Patuloy naman ang bilangan ng boto sa National Board of Canvassers ngayong gabi. Pero sinuspindi muna ang canvassing para sa mga party list matapos questionin ng ilan kung bibilangin pa ang boto ng 12 na-disqualify na party list na kasama pa rin sa balota. Live mula sa Maynila, may report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica, sa muling pag-convene ng COMELEC Anbank bilang National Board of Canvassers, tinuloy ang pagtanggap ng canvass votes mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para sa national candidates. Pero kalaunan ay sinuspinde ang pag-canvass ng mga boto para sa mga party list dahil sa mga hindi pa nireresolbang issue tungkol sa mga disqualified party list. Alas 10:30 ng umaga, muling nag-convene ang COMELEC Anbank bilang NBOC na siyang magka-canvass ng boto at magpoproklama ng mga panalong senador at party list. 6 na ang kanilang na-canvass na certificates of canvass nang questionin ng ilang party list na nangunguna sa unofficial count kung bibilangin pa ba ang boto para sa 12 disqualified party list na kasama pa rin sa balota. They're disqualified. Under the law, their votes should be considered stray and therefore not counted, Your Honors, please. Sagot ng NBOC, conditionally accepted pa rin ang boto para sa 12 disqualified party list. Ibig sabihin, pwede pa ring bilangin ang boto para sa disqualified party lists sakaling dumulog ang mga ito sa Korte Suprema at pumanig sa kanila ang kataas-taasang hukuman. Dahil hindi sila magkasundo sa issue, sinuspende muna ang canvassing para sa party list. We decided to go out first and deliberate. Sabi namin, magkakagulo kung palagi natin susundan itong prosesong ito. So, the better move is for us to suspend first the party list, proceed with the senatorial, so that we can finish the senatorial immediately. Maliwanag na as you receive the certificates of canvass, you are mandated to continue with the canvass. Para bang lumalabas na second-class citizen itong mga party list groups na ito na dapat masuspend ang proceedings para lamang maproclaim kaagad ang mga senatorial candidates. Para naman mapabilis ang pagproklama ng mga panalo para sa lokal na laban, naglabas ang COMELEC kanina ng Resolution 9700 na nagbibigay kapangyarihan sa municipal, city, provincial, district at regional boards of canvassers na magproklama na ng panalo. Kung ang natitirang hindi pa nabibilang na boto ay hindi naman makakaapekto sa resulta ng botohan. Hindi lang kasama dito ang ARMM dahil kailangan pa ang approval ng COMELEC chairman kung nais nilang magproklama ng panalo sa rehiyon nang hindi pa nabibilang ang 100% ng mga boto. We give them importance by giving the cause signal of the highest official of the Commission on Election para pag na-proclaim siya, alam niya na merong special attention na binigay ang Commission on Election sa kanya at sa lahat ng regional officials. Jessica, bago tayo umere, inanunsyo ng NBOC na pumasok na rin dito yung mga COCs mula sa Baguio at Navotas. So ika-canvass nila yon at pagkatapos daw noon ay magsususpend muna sila ng pag-convene bilang NBOC at magre-resume na bukas ng 9 o'clock ng umaga. Kahit naman daw magsususpend sila ng pag-convene ng NBOC, confident naman daw si Chairman Brillantes na ma-achieve pa rin nila yung target nila na mag-proclaim ng mga panalo sa senatorial race bukas ng gabi. Jessica. Okay, Jam, clarification lang, no? Ilang percentage na ba itong naka-canvas dyan? Jessica, sa ngayon hindi pa nagbibigay ng official figures kung ilang percentage yung naka-canvas na dito ng officially. Pero sa ngayon, sa base sa monitoring natin, mga around 9 pa lang yung mga COCs na pumapasok. Medyo mabagal kasi yung pagpasok dito ng mga official COCs dahil sinusunod yung ladderized system. Ibig sabihin, mula dun sa precincts, papadala yun, itatransmit yun dun sa Municipal Board of Canvassers, then sa Provincial Board, and then sa Regional, bago pa umabot dito sa NBOC. So medyo natatagal siya kumpara doon sa mga namomonitor natin sa PPCRV and doon sa unofficial count dahil doon diretso yon mula sa precincts. Yes, I think we should keep on emphasizing that kasi I'm sure yun ang tinatanong ng marami nating kababayan, no? Bakit yung bilang ng media at ng PPCRV mabilis? Pero itong COMELEC na siya pa namang official, ang bagal kasi nga po ladderized system yung tinatawag. Yung sa PPCRV and media count, from the PICOS, tama ba dyan? Diretso sa transparency and then mirror server of the media. Samantalang itong sa COMELEC po ay dadaan pa yan sa munisipyo, sa city, sa provincial, and then all the way to the national.
Tama yan, Jessica. Pati yung binibigay na unofficial count ng COMELEC, yun yung galing mismo sa presinto. So it shouldn't be taken as the official results. Talagang official results, yung dadaan pa dun sa ladderized system. Okay, itong nilalabas ngayon ng COMELEC, clarification again na latest nilang ranking. This is partial, unofficial, tama? Yes, Jessica, partial and unofficial kasi yung binibigay na 69.02% na pumasok na ERs, galing yun diretso mismo doon sa presinto papunta doon sa COMELEC server. Yes, iba yung po central. pumapasok sa Yes, Jessica. Ito yung central server nila. Yes, Okay. iba yung central server doon sa pumapasok sa NBOC. Okay, and when do we expect yung official, yung galing sa ladderized system na sinasabi nila? Jessica, sabi ni Chairman Brillantes, confident daw siya na by tomorrow night, around 7 p.m., makakapag-proclaim na siya ng at least majority, if not all of the winning senatorial candidates. Nagkakaproblema lang daw medyo sa transmission dahil sa ibang lugar walang signal. Pero sa ngayon, in-expect daw niya na talagang majority of the votes will come in bukas ng gabi. Okay, 1 to 10 ba yung ipoproclaim niya o 1 to 9? Masasabi ba nila? Jessica, ang goal ay 1 to 12, all 12 winning senatorial candidates ma-proclaim na by tomorrow. Pero kung hindi man, siguro mga 1 to 9 and then mga ilang araw na lang daw ina-expect niya mapaproclaim din lahat ng mga senatorial candidates. Okay, maraming salamat, Jam Sisante.